So guys, good afternoon. Good evening na pala kasi gabi na. Yan. Okay, ito tayo ngayon sa garahe ni Pops. At mag-change oil tayo ng aking Honda Beat. Papalit tayo ngayon ng panibagong brand ng ating susubukan na langis, no? Malupit to, no? Ang langis po na to, tumatagal po to. Kumbaga, kung usual kayo mag-change oil ng 2,000 or 1,500 km to 2,000, i-change oil na po kayo. So ito po lang isa itong gagamitin ko ay umabot po ito ng 7,000 km. Hindi po po na sa inyo mag-detalye yung explanation dun sa langis, no? So ngayon papakita ko lang po yung aking Honda Beat for the data lang. Papakita ko sa inyo yung date, yung odometer niya, kung ilan po yung ating odometer bago tayo mag-change oil, no? So mga kamakina, ito po yung odometer nya, 84,017. So bibilang tayo ng 7,000 km bago pa rin ma-change ulit itong ating motor, no? So ito po yung Polytron na high performance na engine oil na aking gagamitin, natin susubukan ngayon. Ayan po yung langis na ating susubukan ngayon. Okay, so pag napanood po itong video na to, ibig sabihin nakalipas na po ang 7,000 km ng aking pag-change oil dito sa aking Honda Beat, no? Para magkaroon lang tayo ng testimony na patunay na talagang hanggang 7,000 km effective tong langis na to, no? Mga mag-disagree po sa akin dyan, I respect your opinion. Ako na po sa inyo ibablog yung tungkol dito sa langis na to, yung explanation, yung mga testing na ginawa para patunay na talagang maganda po yung langis na to. Review muna tayo ng langis na to, no? Tsaka natin to i-offer sa ating mga kamakina dyan pag tayo na mismo nasubukan na natin itong langis na to. Okay, so isalin na po itong langis sa aking Honda Beat. So ayan po mga kamakina, sasalin ko na po yung aking langis. Ayan, so 700 ml lang po isalin natin. Yo, what's up? Makina Adventure here again. So, welcome again sa panibagong kabanata ng aking YouTube channel. Okay, nagbabalik tayo muli dahil si Bitoy mag-change oil na ngayon, no? After 7,000 km, mag-change oil na po siya ngayon, no? Gamit po ang ating ginagamit na produkto ngayon. Ito po yung aking bagong langis na ginagamit, yung Polytron Ultra Performance. Yan, ito po yung langis na pang scooter na ginamit ko last time na nag-change oil po ako. So napabot ko na po na 7,000 km si Bitoy, although hindi masagad na sagad, pero napasampa ko ng almost 7,000. So titingnan natin kung kamusta yung langis na yung performance niya, kung nagbawas ba, natuyuan ba si Bitoy, no? Check natin lahat yan, papakita natin. So ngayon hindi po ito gagamitin ko, no? Gagamitin ko po is yung full synthetic. Yan, kung ito every 7,000 km, ito naman po every 9,000 km po ang palitan niya. So kung gusto niyo po mag-avail nito, available to sa aming garahe, dito sa garahe ni Pops. So pin nyo lang po ako sa Makina Adventure TV. Okay. So okay mga kamakina, i-change lang po natin si Bitoy ngayon. At gusto ko muna ipakita sa inyo yung odometer niya. So ang odometer niya po ngayon is ayan, nasa 91,050.3. Yan, 91,050 and 300 meters. Yan po yung exact odometer niya ngayon. At last time po nasa 84,500 plus po yung ating odometer. So bumilang po tayo ng 7,000 km, naka 91k na po siya. At ayun po, makita natin kung gaano kalupit si Polytron, no, na kayang umabot ng 7,000 km. Kung gusto po siya subukan, PM nyo lang po ako. Pwede ko po kayong i-avail nito at available to sa aking garahe. Okay, so ngayon buksan na po natin yung drain cap para mag-drain tayo ng langis. Bubuksan po natin ngayon itong filler cap nya, no? Makita nyo po na medyo maitim talaga yung langis. So wala naman po langis na hindi talaga umiitim, pero yung performance nandun pa rin.
So kita nyo po, no, napaka dumi na rin. Pero ito po kasing langis na to, meron po itong tinatawag na anti-acid. So ano po ba yun? So during combustion, nagkakaroon po ng acid sa combustion system. Ayun po nagkakos para humina po yung or umiksi yung buhay ng langis, no? So para ma-prevent po yun, ito pong si Polytron, meron siyang new technology na metal treatment concentrate. So yung acid po na yun, meron po siyang pang kontra po doon para tumagal po yung performance ni Polytron. Kaya umabot siya ng ganito 7,000 km. So titingnan naman po natin ngayon kung nagbawas ba si Polytron. Ang Honda Beat po is 800 liters ang capacity po ng kanyang engine oil. So titingnan natin kung gaano karami yung ibinawas niya or same pa rin ba nung bago tayo mag-change oil nung huli. Okay? So napaka-itim na po, no? Kaya na magic kay Polytron, no? Kahit maitim na po siya, hindi pa nawawala yung performance niya. So guys, ito po isa sa mga gusto ko kay Polytron, no? Sabi dito kay Polytron, nakalagay po dito na sa pinakababa, ito po, may protect engine in the event of oil loss. So ano po bang ibig sabihin nito? So hindi po ibig sabihin nito na ang langis hindi po nagbabawas. Okay, if accidentally naubusan kayo ng langis, nag-long ride po kayo, tapos just in case lang na merong major leak sa makina nyo, then naubos yung langis. So ang gagawin ni Polytron, kahit na maubos po ang langis ninyo, poprotektahan pa rin po niya yung inyong makina. So sa paanong paraan? So yung oil film na tinatawag, ito po yung oil film, ito yung mga langis na nakasingit sa mga clearances ng engine parts. So pinoprotektahan pa rin po niya yung inyong makina kahit na nawalan kayo ng langis. So ano po ibig ko sabihin? So papakita ko po sa inyo yung example, no? So wala pa pong langis yan. Yan, tapos isasara ko po yung drain plug. Yan, so hindi ko muna sasalinan po ng langis, sasara ko lang po yung drain plug. Yan. Yan. Sasara ko po siya. Yan. Then lagyan natin yung oil filler cap. So walang cut, no? So wala langis po yun, no? Sabi natin wala pong langis talaga yan. Hindi pa ko talaga sarili ng langis. Then paanda rin po natin yung makina na walang langis. Okay, yun ko. Then i-start ko po. Yan, i-start ko. Wala pong cut. So pansin nyo po, tahimik pa rin si Bitoy kahit na wala na siyang langis, no? So hindi pa nagbago yung tunog niya. Wala pong kayo marinig na kumakatok. Hindi po gagaya sa ibang langis na kapag nag-change oil po kayo, naubusan ng langis, kumakatok po yung makina. So dito kay Polytron, so kahit po ang takbo niya mabilis, hindi po yan kumakatok mga kamakina. So re-rev ko po, so parang operating ano pa rin, no? Parang normal na bagong change oil pa rin yung tunog po niya. Okay, so yan po yung kagandahan kay Polytron, di ba? Wala pa pong langis yan. I-rev natin. Hindi ko po may rev kasi nakaside ko mabuti yung gulong ko sa semento, no? Makaskas. At rin pa din ng matagal, no? Para ito po siya sabi na may protect your engine from event of oil loss, no? So ayan po ang ganda kay Polytron. Marami pa pong katangian si Polytron, no? Sa next vlog ko po ipapaliwanag ko po sa inyo yung ano pang meron si Polytron. At ito yung napili ko na langis, no? Na i-share sa inyo. Hindi yung mga nauna kong langis ginagamit. So okay din naman yung mga yun. Kung napapanood, kung kayo po yung aking subscriber, mapapanood yun, may mga iba't ibang langis din po ako na share sa inyo. Pero bakit si Polytron lang yung aking pinaka ini-emphasize po sa ngayon? So kasi meron po siya characteristics na hindi po kayang ibigay ng mga langis na yun na kagaya ni Polytron.
Okay, so pandarin lang po natin, no? Hindi ko ibabago yung tunog niya. Ha? Napakatahimik pa rin to. So lobat lang po yung aking ang akin pong action cam. Maganda sana mag-test ride tayo eh. Kaya lang lobat po yung action cam ko. Para ma-videoan po natin kung ilang kilometro ang kaya niya at tumagal na walang langis si Polytron. Okay, so ayan. So next time po gagawin natin yan. Next change oil po natin. Papanda rin natin si Bitoy. Mag-road test tayo ng walang langis, no? Para mas ma-proof natin na legit si Polytron. Mga iba sasabihin nyo kalokohan tong ginagawa ko. So ayan po, in-explain ko lang po sa inyo at pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung kagandahan ng langis na to. At hindi po ako naninira ng ibang brand. So kung saan po kayo mas panatag, wala pong problema. Pero ito sinishare ko lang po sa inyo. Mas makakatipid po kayo sa maintenance ng 70% and 35% sa fuel consumption. Bakit sa fuel consumption makakatipid po kayo? So dahil sa sobrang ganda po ng langis natin, 95% less friction. So freely nakaka-move yung mga engine parts, yung piston sa cylinder wall, lahat ng mga moving parts ng makina, nakaka-move siya ng mas maalwan. Kaya hindi hirap yung makina natin, hindi siya hirap na umandar. So pag ganon, mas responsive ang makina, makakatipid tayo sa fuel consumption. Okay, so mas maganda yung mag-revolution tayo ng mataas na RPM, no? Mas maganda po yung lubrication ng langis. Kaya nakatipid po ito sa fuel consumption. Mga kamakina, papatayin ko na po yung engine, no? Papatayin ko na po. So, kita nyo, wala pa rin kayong ingay yung makina. Ayan. Papatayin ko na po yung makina. Then papakita ko sa inyo na hindi ko pa yung sinasalinan ng langis. Okay, gawin natin. Ganyan ko rin pag-protekta si Polytron. Diba? Smooth, walang langis. So ayun po yung advantage ni Polytron. So ngayon mga kamakina, susukatin naman natin ngayon kung ilang liters na lang yung natira kay Polytron after 7,000 km of oil change. Okay, so sasarado ko na po yung drain plug. So double check nyo po mga kamakina, kahit kaya protektahan ni Polytron ng inyong makina ng walang langis, double check nyo pa rin po, make sure na hindi tatagas yung langis. And punasan nyo po yung langis na tira. So ito mga kamakina, kumuha po ako ng isang container para lagayan po ng ating use oil. Papakita natin kung hanggang saan lang ang kayang inabot. Kung naubos pa yung 800 ml natin, check natin. Dito nyo mga kamakina, hindi pa nga siya ganun kaitim eh. So simutin po natin lahat to, no? Ito po, so ito po yung nakuha natin sa ating lumang langis na Polytron. Meron na naman tayong I think 580 ml bago mag 600, so almost 600 din yung natira. So nabawasan tayo ng 200 ml. Okay, so hindi na rin masama kasi para sa kalaman po ng iba, normal po na nagbabawas ng langis ang isang makina, lalo kung matagal na pong langis sa ating makina, nagbabawas po talaga yan kasi po sumasama po sa combustion chamber yung mga oil film na nasusunog sa langis. Okay, kaya nababawasan po tayo ng oil level. So hindi naman, basta hindi po severe, no? Basta hindi mabilis maubos. Okay, okay lang po yun. Normal po na nagbabawas talaga ng langis
Okay, so ito 200 ml lang nawala sa atin. Plus, I think 220 ml lang nawala or 230. Okay, so yan na po yung ating experiment dito sa langis na to. Okay, kaya dito lang po tayo sa katotohanan, no? I-share ko lang po sa inyo ang langis na to. Although sabi ko nga kanina, although maubos man yan, meron pa rin protection ng ating makina. Dahil si Polytron po ay ang makabagong technology ng langis na kaya protekta sa ating mga makina. Ano pa man po ang gamit natin dyan, pang daily, pang biyahe, pang negosyo. Okay, so magsalin na po tayo ng langis. Magsalin na po tayo ng langis. Itong Polytron's fully synthetic ultra performance natin. Bali 800 ml po ang capacity ni Honda Beat. So magtitira tayo ng 200 ml para hindi tayo masobrahan. Bagong dagdag protection na naman to si Bitoy, no? Dahil pang araw-araw ko itong ginagamit, kailangan alagaan natin mabuti. Kaya nag-search din tayo ng mga produkto na makakatulong sa ating makatipid at sa magandang performance na pwede ko rin i-share sa iba para makatulong. Okay, so panda rin natin. Then after mo nating mapanda to ng mga 5 minutes, saka susukatin yung langis, no? Huwag tayo magdepende sa lagayan. So minsan kasi kahit na may level yan, hindi tayo sure kung talagang 800 ml na sali natin. Maganda mag-base tayo sa dipstick, no? Sukatin natin ulit yung langis natin kung okay na. After natin mapanda ng 5 minutes para sigurado. Ay, sukat na po tayo ng langis. Tingnan natin. Check natin kung nasa muna natin. So pasensya na po, ako lang po kasi ang cameraman ngayon. Lagi naman po ako lang nagka-camera ng mga ginagawa ko. So okay na din. Ayan, maganda purasan natin. Tapos ating isla sausaw ulit yung pillar cap. Tingnan natin. So okay na to mga kamakina. Pag mapod dito sa may tuldok na yan, yung tuldok na yan, pag mapot na yan dyan, okay, medyo malabo. So okay na po yung level ito mga kamakina, hindi ko nadagdagan. Hindi makita mabuti sa camera ko. So okay na po pagsusukat ng langis mga kamakina, sa dipstick po kayo magbabase, no? Huwag po sa lagayan para sureball yung sukat natin. Hindi rin po kalimutan double check yung drain plug kung maigpit. Yan, double check natin. Yan, higpit. Huwag naman ng sobrang higpit kasi mabibengkong yung washer, maglilit po yung langis dyan. Na tayong pillar cap, sada yung mabuti. Okay, goods na. Salamat ulit Polytron sa iyong serbisyo. So yun nga po, nasaksihan nyo po yung kagandahan ng ating bagong langis ngayon, si Polytron Ultra Performance. No, I hope masubukan nyo rin at ma-share nyo rin sa iba na sa ganun ay makatulong. Okay, so abangan nyo po yung susunod na vlog. Explain ko po sa inyo kung anong meron kay Polytron, kung bakit siya yung aking ginagamit ngayon ng langis, kung anong meron siya, no? Okay, so yun lamang po mga kamakina. I hope nag-enjoy po kayo at may nakuha po kayong kaalaman sa aking video sa araw na to. Okay, this is Makina Adventure. Ride safe.